dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakali ng lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ano po ang sabi rito ng apostol na si Pablo? Itong mga taong kanyang sinasabi, sa kadiliman ng wika ng kanilang pag-iisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila. O, kita nyo, ito dating nasa buhay ng Diyos. Dating sa Diyos. Ha? Kaya hindi ho katakataka yan dating sa Diyos maging hindi sa Diyos Tingnan ninyo yung Israel, dating sa Diyos. Dumating ang araw, tumalikod sa Diyos. Kaya hahalatain nyo mga miyembro, yung pamamalakad sa iglesia ninyo. Bakit? Ang sabi sa Biblia sa kahangalan ng kanilang pag-iisip, nangahiwalay sila sa buhay ng Diyos. Di dating sa Diyos ito, dating kaugnay sa buhay ng Diyos. Pero dahil sa kahangalang nasa kanila, nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Na sila, ang wika ng Biblia, sa di pagkaramdam ng kahihiyan, napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Yon ang delikado. Pagka lahat na ng karumihan ay kinakalakal ng buong kasakiman, mag-isip-isip kayo, mga kapatid, ha? Na nagsasabing kayo dating sa Diyos. Mag-isip-isip kayo. Alam nyo kasi, yan sa Diyos na ililigaw talaga yan Ito, may babasa ako. Ang isang paraan para mailigaw yang sa Diyos, ito sa Isaias 3:12. Ganito sinasabi. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mga pupuno sa kanila. O bayang ko, silang nagsisipatnubay sa iyo'y mga liligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Nakita niyo? Ano ang sabi ng Diyos? Bayan niya ito. Dating niyang bayan. Pero mga bata ang mamimighati sa kanila. Mga babae ang magpupuno sa kanila. O bayang ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mga liligaw sa iyo, at sisira sa daan ng iyong katwiran. Kaya ho, ng iyong landas. Kaya ang mangyayari, kahit na dating sa Diyos, may posibilidad na maligaw. Lalo na pag ang namuno babae, talaga ililigaw. Yan ang nakasulat sa hula. At alam nyo, walang hula ng Biblia hindi matutupad. Kaya alam nyo, maraming iglesia ngayon, babae nang namumuno. Babae talaga. Maaaring sabihin nila, sila'y lalaki, pero sa paninindigan, babae. Bakit? Ayaw na makipagdiskusyon. Ayaw nang humarap sa diskusyon. Hindi kagaya nung araw na buhay si kapatid na Nicolas Perez. Aba, walang ministrong tinatanggihan kami sa usapan. Kahit sinong iglesia hinaharap namin. Ngayon, namatay si kapatid na Nicolas Perez. Sabi nyo, sa Diyos pa kayo. Tapos ayaw nyo nang humarap sa diskusyon. Sa Biblia, pagka ang pag-uusap ay lalaki, ere kahulugan nun. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng unang Korinto, 16, ganito ating mababasa. Magsipag-ingat kayo. Mangagpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mangagpakalalaki. Kayo'y mangagpakalakas. Ano po ang kahulugan sa Biblia ng pagiging lalaki? Magsipag-ingat ang wika kayo, sabi ni Pablo. Mangagpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mangagpakalalaki. Ayon, yun ang lalaki sa Biblia. Malakas, matibay, sa paninindigan sa pananampalataya. Lahat haharapin. Pagka kayo urungang buntot ninyo, paano mo sasabihin lalaki kay urungang buntot mo?